Maraming taon na ang lumipas, ngunit mariin pa ring sumisigaw ang damdamin ng tao sa buong mundo para kay Junko Furuta, ang dalagitang Hapon na naging simbolo ng pagsiklab ng galit at hangad ng hustisya. Unti-unting lumalabas ang mga detalye ng kanyang kalunos-lunos na sinapit at patuloy na hinahanap ng marami ang katotohanan sa likod ng brutal ng krimeng kanyang dinanas. Sa kabila ng pagtutol at pagtatakip ng ilang nasa kapangyarihan, lalong lumalalim ang pag-unawa ng publiko sa tunay na nangyari at mas maraming naglalakas loob na magsalita, magtanggol at manawagan ng hustisya. Hindi inaasahan ng lipunan noon na ang isang tahimik, mabait at masipag na estudyante na may pangarap sa buhay ay magiging mitsa ng panawagan para sa pagbabago sa sistema ng hustisya ng Japan. Ang trahedya ni Junko Furuta ay nagmulat ng marami na ang kalupitan ay maaaring mangyari kahit kanino at ang bawat isa'y may karapatang ipaglaban ang katotohanan, gaano man ito kasakit tanggapin. Ang mahigit 40 araw na pagdurusa, torture, pang-aabuso at ultimong pagpaslang kay Junko Furuta ay nilukob ng takot, lumbay at galit ng mga nakarinig ng kwento. Nanginginig ang damdamin ng mga tao sa tindi ng kawalang awa ng mga salarin. Mga kabataang dapat sanay kasabay niya sa pangarap at pag-asa. Hindi masukat sa salita ang pagkapukaw ng konsensya ng publiko. Dahil sa saklaw at bigat ng kaso, kinailangan ng pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na censorship sa media. Maraming datos at detalye ang hindi agarang nailantad, ngunit hindi nagtagumpay ang pagtatangka nilang ikubli ang katotohanan. Patuloy ang pagbaha ng impormasyon sa labas ng bansa, mula sa mga investigative reports, documentaries, hanggang sa mga salaysay ng kabataan at eksperto. Nag-viral sa social media ang diskusyon, umabot ng milyon-milyong views at reactions. Sa kabila ng censorship at takot, hindi mapigil ang sigaw ng masa para sa hustisya. Sa Japan, pinilit ng ilang opisyal na magtakip ng pangalan at pagkakakilanlan ng mga salarin para proteksyonan ang kinabukasan ng mga kabataan. Pero para sa marami, hindi ito hustisya kundi pang-aabuso sa kapangyarihan. Kontrobersyal ang desisyon ng korte, hindi katumbas ng krimen ang hatol. Mas magaan kumpara sa matinding hirap na dinanas ni Junko. Mabilis na naging usap-usapan ang tila proteksyon sa malalaking pangalan at ang limitadong presensya ng accountability. Bumagsak ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Nabuo ang tatlong alon ng galit. Una, mula sa pamilya at kaibigan ni Junko. Ikalawa, mula sa mga ordinaryong mamamayan na nakisimpatya sa kanyang sinapit. At ikatlo, mula sa mga internasyonal na grupo ng aktivista, feminista at human rights advocates. Lahat sila iisa ang panawagan. Justice for Junko Furuta, never again. Maging ang mga paaralan nagkaroon ng diskusyon tungkol sa bullying, violence at ang dapat gampanan ng bawat isa sa pagprotekta sa mga inosente. Dahil dito, nagpatupad ng mga bagong pulisya ang ilang institusyon. Bagamat marami pa rin ang naniniwala na mahaba-haba pa ang dapat tahakin. Kapansin-pansin na maraming netizen kahit sa kabila ng takot sa backlash at threats ng legal action ay nagsimula ng movement online.
Gumamit ng code words, nagpadala ng bulaklak sa lugar ng krimen, nagbahagi ng poems, artworks at videos na nagbibigay pugay kay Junko Furuta. Matapos ang dekada, nananatiling buhay ang alaala niya. Ito'y patunay na ang lakas ng pagkakaisa ng masa ay hindi kailanman mapapatay ng takot, kontrol at censorship. Sa bawat paggunita, ramdam ang pag-asa na balang araw ay mangingibabaw ang katotohanan at hustisya. Huwag natin kalimutan ang kwento ni Junko Furuta, hindi para muling saktan ang damdamin, kundi upang patuloy na mag-alab ang panawagan na never again. Sa paglipas ng panahon, sana'y matutunan ng lipunan na magtanggol, magmalasakit at magbigay halaga sa buhay ng bawat tao. Kung tumagal ka hanggang dulo ng dokumentaryong ito, inaanyayahan kitang magbahagi ng iyong saloobin sa pagpapahayag ng iyong damdamin, kasaysayan at pag-asa. Kasabay kitang umaasa na hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya at magkaroon ng bagong yugto ng katarungan at malasakit sa mundo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Lagi kayong mag-iingat at patuloy tayong magkaisa sa paghahanap ng hustisya para kay Junko Furuta, ang tinaguriang simbolo ng lakas, ng konsensya at sangkatauhan.